Di ba? Speaking of Harry Roque, mga boss, alisin ko to. Meron ako nakitang video. Ito, oh. Ayan. Meron ho akong nakitang video, mga kababayan. Leila de Lima versus Harry Roque. Nagsasalita po dito si Congresswoman Leila de Lima, no? Na meron siyang sinasabi na meron ng mga nagpapayo sa kanya, umalis ka na ng Pilipinas or kung whatever. Tumakas ka na, umalis ka na. No, dahil ginigipit ka ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang sagot niya ito. I'm not going to leave this country and escape anything. Di ba? Hindi ako aalis ng bayang Pilipinas. Haharapin at nakita naman ho natin, mga bossing, hinarap po ni Congresswoman Leila de Lima yung mga gawa-gawang kaso sa kanya. Umabot po sa punto na 7 taon po siyang nakakulong. Nagdurusa doon sa kulungan. Di po ba? Hinarap niya. Hanggang sa umabot po yung pagkakataon na hindi na po Duterte ang nakaupo, kaya nabigyan ng patas na pagtingin o patas na paglilitis si Senadora Leila de Lima. Pero hindi po tumakas, ha? Hindi po tumakas. At meron pong mga nagsasabi, mga bossing, kabilang si Kerwin Espinosa, na hindi totoo at pinilit lang yung kanyang mga sinabi nung panahon na idinadawit nila si de Lima. Di ba? May mga witness na bumaliktad. Kasi hindi na nga naman presidente si Duterte. Kaya may lakas ng loob sila. At nakaagapay ang gobyerno ng Pilipinas para proteksyonan sila kung sakali na-resbakan sila ng mga Duterte. Di ba? Ay, nako. Tuloy. Because there is nothing to escape from. Walang pagtataguan. Di po ba? Mas may yagballs po ito kay Roque. Kung si Roque po lalaki, gusto ko sabihin, sumusubo na yagballs. Hindi. Joke lang yun. Wag natin sama yun. Eto, mas may yagballs kaysa kay Roque, mga kababayan. Si Roque, sabi, sumusubo lang daw ng yagballs. Tuloy. May mga nag-a-advise na sa akin, namang well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw. Yun, di ba? Pero hindi ho nagpatinag. Okay lang, walang problema. Sige, kulong. Hanggang sa malagpasan ko itong problema na ito. Hanggang sa malagpasan ko at mapatunayan ko na hindi ako guilty. Di ba? Kay Roque ho, mga kababayan. Pakinggan natin si Roque. I want to... Yung kay Roque, hindi ko tuloy ma-play. May music eh. Hindi ko matuloy-tuloy ng play kasi may music ko, mga kababayan. Alam nyo naman, no? Na sabi ni Elmer Baluyot, Sir Mark, paano mo nasabing lalaki si Roque? Lalaki yan! No, matigas ang pagkakasabi niya na gusto niyang mag-topless si Ronnie Liang. Sabi niya, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Ganun, no? Pero ako sa tanang buhay ko, mga kababayan, hindi ho ako nag-dare ng kapwa ko lalaki para mapatopless. Para makita ko yung katawan ng lalaki. Kaya Roque, mga bossing, may sasabihin ba si Roque? Wala. Pero alam naman po natin ang ginawa ni Roque, mga kababayan. Tumakas, tumakbo. Di ba? Uulitin pa ba natin yung mga ginawa niya? Si Roque, mga kababayan, binigyan po ng pagkakataon. Binigyan ng pagkakataon ho, mga bossing, na ipaliwanag ang kanyang sarili. Binigyan ng pagkakataon na magpakita, magpresenta ng ebidensya para doon sa issue nung kaperahan niya na hindi galing sa Pogo. Kaso mas pinili ni Roque na tumakbo, tumakas, umalis ng bansa. Di po ba? Mas ginusto ho ni Roque yun, mga bossing. Paano nga naman?
Tapos pagdating po sa ibang bansa, humihingi ng, ano tawag dito, humihingi siya ng asylum. Dahil daw siya ho ay ginigipit ng ating bayan. Hindi niya naman mapatunayan. Ang sinasabi niya lang, dahil daw po siya ang naglabas ng video ng bangag. Yung video na sumisinghot daw po. O, di ba? Kaya daw po siya pinag-iinitan. Naknang tinapa ka, Roque, pag nakita pa yung video na pinakalat mo, nilabas mo, baka kaltukan ka pa dyan. Sabi, nagpapakalat ka nga naman ng peking video eh. Di ba? O, at ang Pilipinas kayang patunayan na walang gumigipit kay Roque. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa, ni Harry Roque at ni De Lima. Hinarap po ni De Lima lahat. No? Umabot ng 7 taon ang pagkakakulong. At napatunayan na siya ay hindi guilty. Ngayon si Roque nasa ibang bansa ho, nagyayabang. Nagyayabang. O ano ang sabi ni Roque, mga kababayan? O eto daw ho. Ayan daw ho. Interpol red notice. Sabi niya, kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo. Matapang si Roque, mga kababayan. Kasi may pinangahawakan ho no? Kahit ano pang red notice alert dyan, manigas kayo. Hindi nyo ako makukuha habang nakabinbin itong asylum na to dito sa Netherlands. Sabihin na ho natin na ang pinangahawakan ho ni Roque yung nakabinbin na asylum. Pagkatapos po niyan, pag napatunayan ng Pilipinas na walang gumigipit sa inyo, na pag napatunayan ng Pilipinas na ikaw ay tumakbo lang kasi hindi mo maipaliwanag yung kaperahan na nandiyan sa bank account mo. Pag napatunayan ng Pilipinas na link ka talaga sa Pogo, na may mga torture hub sa loob, na merong mga pang-i-scam na ginagawa, no, hindi lang po sa Pilipinas, buong baka nga hindi lang Southeast Asia, baka buong mundo. Dahil ang kailangan lang na mapatunayan ng Pilipinas, si Roque ay link sa Pogo. Which is meron na po 3 dokumento niya na nasa loob ng Pogo. Doon nga po nakita yung lalabas sila ng bansa ni De La Serna, no? Mas pinili niyang magturok ng gamot sa kanya si De La Serna kaysa sa misis niya. May diabetes daw si Roque kasi. Pangalawa, yung mga bank accounts.